Good day everyone, this is Ed Forduque from EMD Wheels, and today's video natin, actually pauwi na ako sa amin, natapos na natin. Meron tayong nirelease today na dalawang unit sa Honda Cars Green Hills, which is Honda City RS 1.5 and sedan, isang Honda BRV 1.5S CVT. So ang dalawang kliyente natin, nako nakakagulat, malaman nyo na kung taga saan sila. So yung dalawang kliyente natin, isang taga Infanta Quezon and yung isa naman is taga Mindanao. So sobrang layo, di ba? Mabilis natin na release. So ang una nating ni-release yung Honda City 1.5 RS. Hindi ko na babanggitin kung anong pangalan niya, pero naging smooth yung transaction natin. So lagay ko dito yung pinaka-videos sa pag-release natin. And then after lunch naman, na-release natin yung Honda BRV 1.5S and Tapeta White. Sobrang bilis lang nun kasi ano na siya yung bayad okay na, tapos invoice na lang and routing na lang. At ang maganda ba dito, naka-advance registration siya kasi naka-ano na tayo, nagpasign na tayo sa kanya kasi taga Mindanao syempre medyo magta-travel sila ng medyo malayo, so nagbayad na sila and nag-sign na sila. Tapos before nila pick upin dito sa dealer natin sa Honda Cars Green Hills, in advance na natin yung registration. So wala pang 5 araw, lumabas na yung plaka in ORCR natin. So ganyan kabilis yung proseso natin ng ORCR. So kung interested kayo, panoorin nyo lang to, stay lang kayo. May mga montage tayo, lahat. Tapos makikita nyo kung gaano kaganda yung preparation ng unit natin. Stay input lang kayo and check yung unit natin. Dalawa, Honda City and Honda BRV. Iusog nyo lang po yung upuan sa guard, sir. Tapos may velcro dun, sir. I-open nyo lang po yun doon, tapos makikita nyo po kung nalakalak. Sige sir, sir ganito, okay naman ano, may yan tools, tapos dito natin kukunin sir yung sa spare tire natin. So spare tire natin, nandito naman sir sa likod. Pa-check na lang sir, baka mamaya umuwi ka nang wala spare tire. So nandyan naman na. So gagamitin lang po natin yung tools dito. Okay, para dito. Tapos ang kinagandaan dito sir, ay isa akong dealer na pinag-releasean na walang early warning labels. So sa Mindanao may mga checkpoint na class. Chine-check nila agad yung pag walang plaka, kasi hinahanap nila to. Kasi ito sir, 2,000 ang multa. Actually, common sa Mindanao. Diba? Itong madalas na nagiging. Pero ito sir, napakaganda. Kita mo naman sir, original Honda. Ang bigat-bigat. Sir, dito 50-50. Pwede mo siyang i-fold. Pwede mo siyang i-occupy ito ng 2 tao. Ang nagiging kulang na sa S-variant sir is yung tonneau cover na tinatawag. Sa tonneau cover, may nabibili naman tayo sir. Sabihan kita kung saan. Tapos pag sakasa kasi sir, sa around 11,000 sir. Pero may mga supplier tayo, sabihan kita sir, saan mo pwede para maganda naman, diba? Para pag may gusto kang ikarga dito sir, naka-flat siya, talagang magiging organized. So sir, ano tayo? Gawin muna natin sir, ikutan muna natin. Kasi naka-ceramic coating tayo sir, sabi na proofing na fully bad, buti nagpa-ganyan na rin sir. Oo, kasi yun ang request ni Mrs. Kasi kung may mga part ka nadadaanan na medyo may rough road, maganda tayo. So ceramic coating sir, kita mo sir. Ayan sir. Wala makikita mga hair scratch. So hindi porket kasi sir na brand new, walang hair scratch. Normal po kasi, pero ang kinaganda sa ceramic coating, meron siyang hair scratch proof. Diba? Tapos mga UV protection sa unit. Tapos long lasting yung shine. So more or less sir, baka matagal ka na bago ka pa magpa-wax kasi ang box yung magkano. So ilang years ang So
So, ceramic kasi sir, depende sa pag-aalaga mo and sa car shampoo. Kasi hindi lahat ng car shampoo sir is for ceramic coating. Kasi may mga katulad, may iba kasi nagkakaroon ng gamit ang tune. Talaga natatanggal sir agad yung sa So, car shampoo, ano yung i-relate? Sir, bibigyan kita ng link. Kasi hindi ko nasasabihin yung mga brand. Pero may Kasi mga meron ganun. akong car shampoo sa bahay. Pero hindi ko paano check yung ano eh. Sir, ang madalas na kliyente ko na nagpapaceramic coating, as long as hindi nila ito, yung mga black part na yan, tinutubigan lang to. Oh. Kaya-kaya. Tapos pag tuyo mo yan, as in ganyan na ganyan na itsura niya. So yun lang maganda dito. Tapos at the same time, kasi ito parang another top coat siya. So yung top coat mo, ini-stay mo na doon. So pagdating di ba yung mga ibang kotse na nabilad sa araw, nagpapakbak yung top coat na dito. Hanggang nangyayari na nag-fail. So ang maganda sa ceramic, so yung unang mapapenetrate ng pag-fail. So yung top coat mo sir, talagang protected dito. So tignan natin sir dito sa bubong, okay naman. Saka to sir may mga ano lang, alikabo kasi along the highway lang tayo. Ano natin yan sir? Mahirap kasi pag yung kamay, baka masira pa lalo. Check natin sir. Tapos hindi kami nagpa-tint pero inano na tayo ng Bison. Kasi si sir magpapaceramic daw. Ceramic tint. Kasi ceramic tint nasa 93 to 97 tint rejection. Mas maganda yung so ngayon sir, 4 permit lang na tayo. So kwento kayo sir, nagpa-advance na tayo ORCR, meron na to. I-release yung kotse, may ORCR na yung plaka. So wala pang 10 days, meron ng ORCR yung plaka. So yan, boom, ito lang yung sa hood. So yun yung ipapag-BPF po natin. Hindi ko tayo sir. Ano sir ha? Papunasan natin ito sir. Ito parang ano sir? Parang may smudge lang. Pero yun nandun sa parang banda sa spoiler yun. Paano natin sir? So far naman sir okay. Parang wet look. Mga aligam po. Wax yun sir. Wala, wax pala yun. Paano natin sir? So ito yung pinaka-gandang ano natin sir. Ceramic coating natin. So ito kahit hindi mo i-wax na lang ilang buwan? Yes sir. Ito sir, ano lang to, parang light lang siya na wax para nilinis lang siya. Kasi ilang araw naman na na-prepare yung ceramic na medyo naalikabukan na. Hindi na namin pinaka-car wash. Kasi malinis naman na yung loob. Parang pinagpagan na lang yung labas. Sa Honda dealership yung car wash nila. Ano yun, ceramic pa yun dito? Ceramic friendly na yun sir. Kasi normally sir, lahat na naman na ng dealer ng Honda, nag-o-offer na sila ng mga ceramic coating. Tsaka alam ko, normally yung mga ganyan sir, mga magwals yung nila. So, pero may mga online naman sir na, kasi alam mo, magwals yun, medyo mag-pressure yun. Pero mag-ano tayo sir. So, ito sir, ano siya? Ayun, nawawala. Okay. Wax lang sir. Okay. Nawala na, dumikit na sa daliri ko. Sir, ngayon dito, double natin sa second row. Sir, yung plastic, stay lang natin ganyan. Sa loob sir, baka ano. Tanggalin natin. Balahibo sir. Sir, makita mo naman sa sobrang sariwa. Yan, puting-puti. Pati plastic sir. Walang lukot kasi pag nalukot yan sir, ganyan eh. Pag naupuan, di ba? So makita mo, sobrang sariwa. Sobrang as in, hindi pa siya. Yung mga gulo-gulo na ganun sir, kasi binabacuum pa namin yan. Pag vacuum, tas binabalik na lang ulit. So ito sir, meron tayong tinatawag na one touch tumble. Hawak lang tayo dito sir. Pipitin lang natin. Sarap. Hawak ka lang. Naka seatbelt eh. Sir, dito yung sa seatbelt.
Kasi minsan nagiging ano nila to. Para tanggalin siya, dito po, Okay. para ma-release. Kasi to sir, para for the second person dito sa gitna. Para lalak po dito, tapos lalak dito sa kabila sir. Pero normally, dalawa lang naman. Ilan ba kayo sir? 5 kami. 5 kayo. So, dalawa dito, dalawa din doon. So, hindi na sila magsisiksikan siguro, no? So, yan. Meron tayo, sir. Ito, one touch tumble. Hawak ng ganyan. Tapos, yan po. So, yung kasama nyo ngayon, sir, is yung bunso mo. Okay. So, hindi nagka-car seat pa ba siya, sir? So, pagdating naman dito, sir, sa second row, yung jack naman natin, sir. Pakita ko muna sa inyo. Sir, sagad mo muna dito. Sir, pagsagad po dito, kailangan medyo maproseso yung jack. Dito po. Dito, sir. Okay. Nakatago Sir, nakaano pa yan na yun. Kaya mo na para maayos yung pagkakalagay. Yeah. Sir, yung mating natin ito. Sorry sir, napatapak na ako. No problem. Tapos, next natin sir. Ayra pa, start lang. Check natin sir yung mga ilaw. Baka mamaya nagbabiyahe tayo walang ilaw. I din low din tapos hazard. So naka-hazard sir. DRL ito, dito namamatay sir. Daytime running light, high beam and low beam natin, fog lights, and LED po. Tapos ito sir yung bilang, may naka-peanut bulb lang tayo dito. Tapos, pareho naman sir meron. So ito sir, reverse light. Third brake light natin sir, ito yung brake lights natin. Tapos ito sir yung pinaka-park light lang natin, nakabukas siya. Tapos, yung LED na ano natin, light natin po. Tapos meron din po tayong camera na dito. So yan sir, normal lang naman yung tubig. Kaka-start lang ng kotse. So next natin sir. Question lang. Yes sir. Yung fog light, okay lang ba napalitan ko ng mga plug and play? Pwede yan sir. So, as long as hindi ka nag-i-splice. Tapos kasi may mga iba kasi nagagay sir parang double weather po. May yellow and white. Okay. So ganun yung normally kasi parang lalo na pag medyo madilim, Yeah. parang ano bang tawag nila doon kasi may weather something na ano, yung yellow. At saka madalas kasi daw sparkle, so black yung ano eh. Kasi pag white kasi sir, parang kala mo mahina Yeah. pag nasa loob ka ng kotse. Pero sa totoo lang, malakas naman siya. So yung ginagawa nila sir, nag-yellow sila. So basta plug and play po, pwede naman. So hindi naman mabubuhay ang oras. Hindi po mag-void ang warranty. So ngayon sir, ano muna tayo? Dito ako muna sa side, tapos i-explain. Thanks. So dito sir, ano naman to? Lakasan ko lang sir ha. Sir dito yung ano pala, sorry, hindi natin na dito sir, may ano po, ano naman siya. So dito tayo, gray yung gear natin. So ito sir, tanggalin ko ba o hayaan ko na? Baka sabihin kasi sir, pag tumatakbo ka, brand new yung kotse mo. brand new pala, no? So yes sir, makita mo. May kasamang patay pa yun. Ito sir, tanggalin ko na. May ilang ka dito. So gusto mo, may pang alam dito sir, mga pang ano pa to. Dito sir sa manubela. Tapos dito sir, check muna natin dito. Side mirror. So napapansin mo ba gumagalaw? Magalaw naman no? Kabilang side po. Pero ito na sir mag-adjust na mamaya. Central lock po, window lock. So since wala naman tayong tint, check natin yung bintana. So yan, bumabag na umaakyat. Okay naman sir lahat. Okay. Tapos ito naman sir, central lock natin. Tapos meron tayong tinatawag na auto door lock. Yan po, pag tumakbo tayo, nakalimitan yung mag-lock. 15 km/h po. Mag-hit po, tas lock na po siya. And then dito naman sir, yan sa ilaw natin sir, on off, yan naman po talaga. Tapos fog lights natin sir, signal light po. Okay, yan sir, tumatakbo po. Tapos dito naman sa side natin, left side sir, may tinatawag tayong dito sa key assist. Ito sir yung sa traction control natin para sa mga curve lines or ano, para hindi po tayo mag-oversteer at understeer. Yan po.
Tapos dito sir, yung sa gasolina po natin. Yan, sir. Ang gasolina natin sir, ang pinaka maximum natin is 35 liters po, and then at least 91 octane yung gasolina natin sir, or higher po. Kung gusto mong mas mahal, nasa same. Sir, yung engine natin ng mix. Sir, wala naman nagiging problema. Wag mo lang i-mix ng diesel. So pero kasi minsan di ba may mga iba talaga na gusto ko talaga 95 lang ako all the way. Pero minsan kasi pag napunta ka dun sa may biglang wala pala, ubos, pero may 91 sila, pwede naman sir, wala naman po nagiging problema. Ngayon kung gusto mong bumalik ulit yung 91 mo, pailawin mo na yung gasolina mo, yung reserva para maubos, and then pakargahan mo ulit. Basta sir, 91 octane, regardless kung magpaakit or magpababa ka ng octane, hindi po siya nakakasira ng engine. Pero kasi, mas maganda yung hatak ng mas mataas ang octane. At the same time, yung residue po ng engine natin, yung carbon, mas malinis po sa engine ng mga mas mataas na octane. So dito sir, yan, sir, 12 kilometers na. So batang-bata talaga yung kotse. So dito sir, makikita mo yung sa pintuan, kasi hindi pa tayo nagsasara, and yung seatbelts natin, handbrake, yan po. So sa iba sir, wala ka dapat makikita. Pwede naman yung meron pa pala sir, may eco lamp siya. Ito sir, yung kulay green. Yung eco lamp sir is eco assist siya. So every time na tumatakbo tayo, pag matipid ka sa gasolina sir, sa pagpapatakbo, umiilaw siya. So ina-assist niya kayo. Since wala kasi siyang tinatawag na aircon button, like sa other natin mga kotse like Honda City and ibang po model. Tapos ito sir, yung sa gasolina kung wala ka ng gasolina. So next po natin, ito yung umiilaw sir, ito pong pula. Yan naman sir, yung sa may tinatawag natin immobilizer, and yung sa tinatawag natin na force alarm entry. So force alarm entry po kasi sir, yan yung kunyari binasag yung kotse natin and binuksan yung sasakyan, nag-alarm po siya using the stock na busina natin. Tapos may tinatawag tayong immobilizer sir, without using the key fob, hindi po natin ma-start yung kotse kahit i-hot force po siya. So yun yung mga safety feature po natin for the Honda City. Other than that sir, may iba kang makitang ibang gano'n na dito warranty yan, and even yung vehicle stability test. Question. Yes sir. Kapag umilaw yung fuel, ilan pa yung reserve? Ang reserve sir, nasa 5 pa. Yes po. Kasi may ganyan kami nun na pero naubusan kasi talaga kami, parang tinensya namin. Tapos ang mahirap dyan sir, pag nasagad ka talaga doon, kailangan medyo, kasi may dineliver kami dati sir, medyo baguhan pa akong ayente doon, way back 2012, Honda City na dineliver namin ng Pampanga ng Santa Maria, Bulacan. Tapos kinargahan na namin ng 300, hindi siya pa-start. So nangyari, dapat makapagpakarga ka at least 500 pesos. Pero syempre di mo naman sasagadin yan sir, di ba? Kung umilaw yan. And actually sir, meron tayong tinatawag na range. Sa range na yan sir, makikita mo yung nakakarga sa'yo kung gaano kalayo pa yung pwede mong i-travel. Like this, for 2 bars po, 59 kilometers pa. So malayo pa, makakapunta ka pa niya ng balik sir. Pero sa ngayon sir, kasi 59 kilometers, mababa pa yan. Kasi bakit kami sir, hindi pa tumatakbo yung kotse natin, 12 kilometers pa lang. So ang kilometer per liter niyan lumalabas is 0.6, which means malakas siya kunwari. Kasi hindi pa siya tumatakbo Pero eventually, pag pinatakbo nyo na yung kotse sir, tumaas na yan. Pag nag-travel ka sa pauwi na sa inyo, tumataas na yan. Pati yung kilometer per liter sir, makikita mo. Pero dapat mag-1,000 ganyan sir, para yung computation talaga. Pero pag 100 lang dito, hindi pa talaga sir. Pero ang maganda naman dito sa BRB sir, city driving, which is sa inyo naman wala naman masyadong traffic. Pero pag dito sa Manila sir, kaya niyang mag 10 to 15 km per liter, masyado na matipid yun. And for highway driving po, maabot siya ng 20 km per liter. So pero kaya niyo pang taasan yun, depende sa driving habit and even sa road condition. Kung medyo lubak syempre mabagal ka, di ba? Magal sir. So dito po sa gasolina, sa hood, mamaya sir, buksan natin mamaya yung hood, check natin. Baka mamaya nakaturbo pala to. So ito sa natin, aircon naman natin sir. Ang maganda sa aircon natin, meron tayong tinatawag na remote engine start. Mamaya check natin sir.
Then dito naman sir sa infotainment natin, meron tayong radio, FM, AM, tapos meron tayong tinatawag na sa USB po. And at the same time, meron pa po tayong Apple CarPlay and Auto Android using, kailangan nyo po ng cable ng cellphone nyo, kabit nyo lang po dito. And then phone mirroring na po yung ano natin. So yung mga Waze, yung mga Viber, and even Facebook Messenger, and yung mga YouTube and Spotify, lalabas yun sir. So yung mga lalabas dyan sir, yung mga kailangan lang natin sa pagdadrive para hindi po tayo ma-distract, like yung mga mapa natin, Google Map and Waze, yan po yung pinakagamit na gamit. And then dito sir, pwede naman kayo mag-Bluetooth lang para kung gusto niyo na mag-Spotify lang. Meron tayong audio controls, pwede niyo po control using dito po sa steering natin. Dito naman sa baba sir, ito naman po yung tinatawag natin na Bluetooth hands-free. Or Bluetooth hands-free naman sir, yung pag nakakonect ka dito and may tumawag sa inyo, pwede niyo pong sagutin, pwede niyo pong i-decline. So dito naman sir, sa aircon natin, baba ito sir sa fan, up and down. Yan. Air circulator natin sir, pwede mong maamoy yung labas. Pero ang downside nun sir, pag naamoy mo nga yung labas, lalo na dito, polluted. And ang pinaka downside din sir, pati yung dust. Sa cabin filter natin na iipon, dun dumadating sir yung parang, ito sir di ba malakas? Tapos pag barado na kasi yung cabin filter mo, parang ganyan lang. Tapos yung number 1 mo sir, parang halos wala na. Ito sir, malakas pa yun. So yun po. So make sure na, ito madalas naman yan, hindi naman natin ginagalaw. Pero just in case sir, ito po pipindutin natin para kung gusto nyo maamoy yung labas. Front natin sir, dito po. Yan, gumagana naman sir, yan po. Kasi malayo ka pa sir, mahirap i-solid dito. So dito naman sa defogger natin, gumagana naman po siya. Pero make sure na wag po natin laging ginagamit dahil lalo na ngayon tag-init, pwede po makabasag. Sa modes naman sir, dito normal na ano natin sir, dito po sa front, and dito sir sa legs. Yan, gumagana naman po. Ramdam mo naman sir na meron no? Sa baba lang, and yung front meron naman yan kanina. Normally yan lang naman po. Ngayon sir, nakabilad ka sa araw, umalis ka, kailangan mo nang umalis, tapos sobrang init, max cool mo lang sir. Totodo niya yan lahat sir. Tapos once na ma-reach mo sir, or okay na yung temperature sa'yo ng cabin mo, max cool mo lang sir. Kung ano yung by default mo, babalik naman po siya. AC naman sir, on-off po siya ng compressor. Kung kunwari, bigla nagtagay tayo mamaya sir, malamig, pwede mo na siyang i-off para mas matipid sa gasolina. Ngayon sir, kung traditionally gusto mo laging i-off yung mga accessories, ito po, off mo lang siya. Tapos ito sir, pwede mo siyang i-off before i-off yung ano. Pero hindi naman po talaga siya totally required. Yan po. Pero nasa sa inyo, baka habit, may mga tao kasing habit na nila talagang patay lahat eh, di ba? Sa aircon kasi, pwede. Kasi sa totoo lang, dagdag siya sa puwersa ng pag-start. Lalo na pag lobat ng kotse mo, kasi ano yun eh, pag nag-crank siya, mas mahina yung ikot niya eh. So yan, next po natin ito sir, sa thermostat naman po, the more na mas madaming bar po, mas malamig. So ito sir, kaninang settings natin, malamig naman na siya. Plus, nakabukas pa yung pinto natin. So hindi pa, kumbaga hindi pa niya nakukuha yung pinakalamig. Handbrake sir, ganun pa rin naman po. May lalagyanan tayo ng mga barya, ng cup holders po, gilid. Tapos reverse camera po natin. Ayan sir, so pinaka-safe ito po. Tapos neutral, drive, kung gusto niyo lang pong matipid. S po, pagka gusto niyo pong mas lumakas yung hangin sa labas, minute. Ito sir, yung sa S naman po, pag gusto niyo pong sporty. Tapos ang maganda kasi dyan sir, sa uphill and downhill po, mas ma-activated po yung engine brake. So para hindi po tayo babad sa preno sa pagbaba. Kasi normally po may mga ganyan po, tumitigas ang preno nila kasi nga nag-i-stack up, nag-overheat yung mga calipers. Low gear naman sir, yan yung pag-angat. So hindi ko alam kung anong matarik na pwede mong puntahan. O mamaya pag pumunta kayo sir sa UP, Los Baños, pag matarik doon, kung hindi ka komportable sir, pwede ka mag-L. Pero normally sir, yung hindi kayang-kaya niya yan, I assure you, kayang-kaya po niya. Lalo na 3 lang kayo mamaya, kayang-kaya po. Pero pwede niya po siyang itry. So ito sir, pag D, yan yung parang pag nag-cruise ka, pag bumibitaw ka sir, parang nag-neutral lang siya. Dito sir yung S, pag nag-cruise ka, para siya nag-engine brake. Tapos laging aggressive, laging engage yung engine natin na
parang yung aggressive po. Tapos yun yung low gear natin sir, wala siyang gear kung kasi dati diba sir hanggang third gear. Kasi ito sir, since ang CVT transmission natin sir is CVT transmission, positioning po siya. So normally sir siguro pwede siyang tawagin na up to 3 or third position po, ganyan po. So 1, 2, 3 position po kasi pag may paddle shifter tayo sir, up to 7 position po kasi or 7 speed yung CRV ay yung BRV po. Kang BRV naman po, same lang po sila ng transmission ng VX na may paddle shifter. And even dito sa ano natin, nagkaroon na po sila ng paddle shifter. Park sir, sa pag-park naman po nag-automatic sir lock. So pag sa traffic sir, make sure na neutral ka lang and drive. Then sir, yung radyo, try natin. Yan sir, tapos actually pwede mo siyang ayan. So bahala ka sir kung anong gusto mo, type mo. Kasi pag dito parang kulang yung treble eh. Yung sa base kasi sir, ito maganda naman mag-base, pero mas kahit anong brand ng kotse sir, pag malakas yung base, madaling mas bumasag yung tunog eh. Treble lang ang lagi kong ano. So dito sir, kung ayaw mong magtimpla na, ayan, classic, jazz, pop. Dito naman sir yung fader, yan po. So for example, kung naipagkwentuhan ka kay ma'am, tas gusto nilang mag-sound, lagyan mo lang dito siya sa likod. Para sila lang yung, tas kayo di kayo nagsisigawan. Kasi di ba pag dito, ano yan sir? Para malakas di ba? Yan po. Then, yan Bluetooth sir. Tapos radio. Yan lang naman sir yung ano natin. Pag FM ka lang sir yan. So, hindi ko alam kung anong mga channel, iba-iba channel lang bawat ano natin sir. On-off natin sir. Tapos sa mic, yan, kung pag sa ano natin sir, sa phone natin. Back sir, plus menu. Yan po. Plus minus, meron po. Para po kasi yan sa co-pilot natin na gusto niyang hinaan pag ano. Pwede rin dito sir. Pwede ka rin dito sir, lumipat ng channel. So handbrake, same lang din naman po. Dito, okay din po. Tapos dito sir is tilt lang po, hindi pa po siya telescopic. Telescopic po siya sa hatak. Pero hindi po kasi siya parang advisable sa ganito kasi positioning kasi ng Honda BRV upright eh. So pag hinatak mo parang mas masyado ng malapit. Dito sir, pwede, ang maganda lang dito yung seats po natin, pwede natin siya i-adjust pataas or pababa. Pero sa totoo lang, kung sino mang gagamit dito, hindi siya mahirapan kasi ito tayo good sir eh. Hindi nakagawa niya no, kasi normally diba tayo minsan pag di tayo sure sa unahan, nakakatayo. Dito naman sir on. Then next natin sir is, patayin ko po muna to. Check natin sir engineless po. Sir, baka may question po tayo dito. Okay. So far ano naman sir no? Balikan mo na lang ako sir, pwede naman. Mamaya na lang inikot. Sir, ito naman yan no? So yung engine natin sir, L15 po or 1.5 engine I think. Overhead lang po. And ang maganda dito sir, kung na-check mo yung mga competitor namin, kami yung pinakamataas na PS po is 121 and CVT transmission sir. So yung maganda po dito, may ABS na rin tayo and vehicle stability assist for ano na rin po sir, safety feature na rin po. Unlike sa mga dati namin, halos mga top of the line yung mga vehicle stability assist and ABS. Then dito sir, lagi mo lang naman gagalawin sir, check mo lang. So ito sir, hindi ko ginagalaw. Dito, cup-holder, ay kapano, o ito, po ito, hindi pa naman nadala sir. Pero sa first 1,000 natin sir, wala pang gagalawin ni change oil. So more on tightening sir ng under chassis natin. Tapos dito sir, yung sa wipers natin, pwede kahit na ano, or may solution na sir na gusto, pwede nyo pa rin gamit doon. Dito sir, huwag po natin itong buksan. Ito lang po, yung gitna sir, yung pwede naka-maximum sa kulat natin. So, pagdating yan sir, pag nag-first 1,000 ka, pag nagbiyahe ka na ng medyo malayo, nagbababa siya ng konti kasi higop na siya. So, first 1,000, kaya doon na yung magiging gas mo sir. Ibigay lang ng 1 liter lang naman na ulan. Tapos na-top up lang nila, may sobra, bibigay naman po sa atin. So, next sir, dito sir sa battery natin, 1 year lang. At the same time, 1 year warranty. O sa dito sir, huwag masyadong pakailangan. Kasi ito naman sir, bumababa siya pag yung caliper natin lumalabas na rin, nababawasan yung preno natin. Huwag lang maubusan. Pag naubusan siya, baka may tabs.
Pero wala naman po tayong ganun. So hydrovac yan, nandiyan na rin po. Sa dito sir dati, di ba, sa block ang ito. Dito na sa ngayon. So pag napansin mo sir, pag naka-start siya, parang tumatalsik. Di ba dati, pag sinabi tumatalsik, skip, global na. Pero kasi sir ngayon, kaya po siya tumatalsik dahil sa mga topics na dito, pumipitik po kasi nandito na siya yung position. Ang hindi po siya normal is kung nandito siya sa block kasi ilalim yan, dapat walang pressure doon. So dito po, pag binuksan po natin yan, may konting, kumbaga pumipitik ng mga valve dito sir. Doon lang po siya. Tapos ito naman sir, 15 valve natin, isa lang po. So yung compressor natin, pati yung mga, ito sir, yung gray na yon, yun yung parang tensioner natin. So yan yung madalas lang naman pinapalitan. Pero more than 5 years sir, wala pa naman. Kumbaga ito lang sir, pag medyo nag-squeak na siya, alam mo na yun, para may sisiw every time na nag-squeak ka. Pero matagal pa naman yun sir, mga siguro 3 years to 4 years pa. And chain type na siya sir, so wala ka nang masyadong ano sir. So ito 1 year warranty tayo. Sa kotse naman natin sir, is 3 years or 100,000 kilometers, whichever comes first. And meron tayong ino-offer sir dito, baka just in case na interested kayo. Meron kami ino-offer na extended warranty. Sa extended warranty sir, so magdadagdaga lang ng 2 taon pa. So para for peace of mind niyo, para kung hindi na 3 years or 4 years, 4th year and 5th year kung may gagawin po, libre yun sir kahit piso. Wala kang babayan. So dito sir, yung computer box niya, fuse box sir, pag just in case na may nawala busina mo, nawala yung ano sir, nandito po. Lahat so, sa manual po yung bawat yun sa mga relay sir and fuse po. Dati sir, meron dito, meron din sa loob sir. Normally, ngayon nandito na po. Sa maintenance naman natin sir, first 1,000 or first month, whichever comes first. Pero di ba medyo malalayuan kayo, kung may nadaanan kayo sir and medyo malapit na kayo sa 1,000, siguro pasok mo na sir para hindi mag-void ng warranty. And then every 10,000 po tayo or every 6 months, whichever comes first. Kahit sa ang Honda dealership po and kahit sa ang Honda Spa, kasi normally sa Mindanao meron po mga Honda Spa na tinatawag. So kahit hindi po siya dealer, basta Honda Spa, authorized din naman po siya ng dealer or ng plangka na mag-provide po ng PMS po natin. Tapos, lastly sir, yung tinatawag natin remote engine start. So it's a remote engine start. Lock lang po natin. Tapos hold button po ng 5 seconds. Mag-start na siya sir, start yung engine, tapos mag-start na rin po sir yung aircon niya sir, yan, bagal lang sa loob. Tapos ito sir, for safety, kahit pabayaan nyo lang po siya, hindi naman siya madadrive ng ibang tao. Kasi once na, ano po, sir, once na, indutin kasi yung shift knob, mag-off po yung watch. Yan po. Pag wala yung susi, normally po. Tapos, ngayon sir, sa ano naman natin, sa susi naman natin sir, naka-keyless entry po tayo, ganyan pa rin po pindot, unlock, and unlock po dito. Tapos just in case sir, malobat ang ano natin, susi natin sir, dito sir, bubuksan nyo lang po. Tapos may susian po tayo dun sa may driver's side, pwede po natin susian. Ngayon, pagdating po natin sa loob, since lobat nga siya, para ma-detect siya, lalapit nyo lang po siya sa may start, sa push start. Tapos pipilitin po natin para mag-start po siya. And lastly, yun nga, 17 inches sir, 210mm. Basically kung harap natin, drum brake yung likod. Yung may mga green na ganito sir, normal po siya. And may mga minsan parang pentel pen, which is parang ano siya. Parang check, ano nyo na, parang quality check siya lang po. Ano yung manufacturer dito? Ang manufacturer po nito sir, malamang this year po, 2025 po. May 2025 po sir, 05-25 po. Ayan siya. So bagong-bago pa talaga. Kasi ito sir, kakadating lang din naman kasi sa totoo lang sir, lalo na especially for Taffeta White, mabilis siya maubos sa lahat ng dealer. So kasi kahit sa VX and V, mabili yung ano eh, premium opal eh. So puti talaga kasi kinagandaan dyan sir, nito company yung mga gray, mga puti natin sir, mas macho. Yan po. So yun, so far okay naman sir. Sir, ano pang ano? Baka may kailangan pa tayong pahimas at ano, bago tayo mag-picture or any question. So, okay naman. Okay naman. So, wala na kaming utang sir at may ORCR plaka ka na. Sobrang bilis, sobrang bilis.
So yun sir, ano na tayo, picture na tayo. Tapos alam ko sir, pagod sa biyahe at meron pang pupuntahan, nakischedule lang. Para hindi na rin kayo gabihin pa, sir. Yes sir, pero for sure sir, yung tent mo, gagabihin ka dyan. Kayo po rin ba ipapatin, Yeah. sir? Ngayon. Maladaanan ko pa po siya sa pera. Sa Valenzuela na. Okay.